Okay, so I'm going to show you po how to navigate ClassIn. But before that, let me show you first on how to download it and how to install it on your laptop. By the way, ClassIn is for you can download it in your mobile phone is also because they're going to kasi may ano kasi yung mga teacher or I mean yung mga students or mga parents usually sa class-in sila nagme-message. I don't know sa ibang company. I don't know sa ibang gumagamit ng class-in kasi sa akin doon nagme-message yung mga students or minsan yung boss ko doon nagme-message sa class-in. So better to download it on your mobile phone also para ma-update ka sa mga messages ng mga students or ng mga parents mo. So, better to download it on your phone as well. So, now let me show you po how to download po sa ClassIn. So, ang gagawin mo lang is, ito lang. Just go to Google po and then search ClassIn. Ano ba? ClassIn online classroom or ClassIn download free. Lalabas din naman yan. Or ito, class in, So, click mo lang yung install. Tapos ano na naman yan eh, automatic naman yan na ma-install po sa laptop mo or sa computer mo po. And then after that, pag na-install mo na, ito yung makikita mo. I-share ko muna. Asa na yun? I-share ko muna yung class in ko sa laptop ko po. Ang tagal. Ayun. As in, okay. Ito po yun. Pag na-download mo na po, ito yung makikita mo. Ano ba to? Wait lang. Ayan, yan po yung makikita mo po. And then, pag na-install mo na sa laptop or sa computer mo, i-click mo lang yung sign up. Tapos, okay, i-try kong mag-click. So, i-enter mo lang yung ano mo, yung email address mo, tapos i-click mo lang yung I have read. And then mag-get code ka, tapos ano lang, i-fill in mo lang, mag-message din sila sa ano mo. Actually, you can sign, saan na yun? Nawala na naman. Yan, eto. Actually po, bakit hindi ako makapag-share screen? Hindi ako makapag-share screen. Hindi ako makapag-share screen. Bakit? What's happening? Wait lang. Ayan. So, pag na-install mo na po sa laptop or sa computer mo, sign up ka lang. Yeah, sign up ka lang using your mobile phone. Pwede naman siya kay email address. And then, magsisend sila ng code. Tapos, i-fill up mo lang din yung code na sinend nila sa'yo. And then, after that, pag may account ka na, let's say, papakita ko na lang. So, like for example, I'm going to use my email address po. Yeah.
And then, I have read. Click mo lang din yan. Tapos, mag-get code ka. Or pwede, hindi na pwede. The email address has been registered successfully and you can log in with it now. So, hindi na pwede yung email address ko. Saka, pwede mo naman gamitin din email address or using your mobile number. Pag email address, ganun lang. Ilagay mo lang dyan. Tapos pag ano naman, sign up with mobile number, okay lang din naman. So, ano na lang, tapos get code ka, tapos may isi-send sila na code sa'yo, tapos ano mo lang, anong tawag doon? I-fill up mo lang din. Tapos, automatic naman yan na mag-register. Automatic na yun, may account ka na. So, if may account ka na po, let me share you again. Kasi nawala eh. Ito yung account ko. I-click pag may ano ka na, ano mo lang yung number na ginamit mo or your email address and then your password. And then, ilagin mo lang siya. Pagkatapos po niyan, ito yung makikita mo. Loading. Ayan. So, ito po. Oh, bakit naka-cancel? May classroom kasi akong ginagawa kanina. Hindi na ma-delete. Hayaan na lang natin. So, ito po yung makikita mo. Ito po yung makikita when you open your class, when you log in your ClassIn account. Pero, ang makikita mo talaga actually, kasi bago pa yung ClassIn mo eh, and you don't have contacts yet, you don't have materials yet in there. So, ang makikita mo lang talaga is plain. Tapos, ito lang yung makikita mo when you when you log in your bagong account. So, ito lang, yung class in assistant lang talaga yung makikita mo, tapos invite friends to class in. Ganun lang. Ito, ang dami na kasing matagal na kasi itong class in ko, like 2 years na siguro kung ginagamit ito. Yeah, 2 years. So, ang daming messages na from my friends, tapos mga messages, contacts ng mga parents at ng mga students ko, and also my boss. Nandito din, tapos yung mga Chinese na mga naghahanap ng mga teachers. Andito yung mga contacts nila. So, as you can see, ang daming message. Ito yung klase ko mamaya. Kasi sa class in sila, klase yung ginagamit namin. Minsan sa Voom naman. Now, let me show you po on how to navigate po sa class in. And then, ewan ko ba't ang liit. Okay, ito naman po, ito yung sa class in. Ito yung parang bahay na icon. Dito po may makikita yung mga messages ng mga students mo, ng boss mo, ng mga parents ng mga students. Dito mo yun makikita. Tapos, yung to do naman, actually hindi ko talaga siya ginagamit. May silbi naman siya, pero hindi ko talaga siya ginagamit. So, hayaan na lang natin kasi hindi naman yan talaga, hindi naman talaga ginagamit yan. Hindi naman talaga ginagamit yan. So, ito yung namang contacts. Dito makikita mo yung friends mo, yung classes, yung mga students mo, yung classes, tsaka yung friends mo sa class in. Ito namang si Drive. Itong si Drive naman, dito mo makikita lahat ng mga materials mo sa lahat ng mga files mo, mga materials mo. Just, as you can see here, ang daming materials. Ito yung mga ginagamit ko sa klase ko. So, ito yun, yeah. So, as you can see, hindi siya na hindi siya separate. Like, halo-halo na yung mga materials. May 5-1 talk, may speaking time, may iba naman mga videos. Hindi siya. So, dyan yung sa home. Tapos, ito namang sa My Drive kasi. So, My Drive, sa documents naman, so dito mo makikita na as you can see, 'di ba naka-folder siya. So, sa Let's Go Book lang po yan lahat ng materials. Tapos sa Jacob Ezel material. Sa Classkin, itong Classkin is background to eh. Background ko to. Tapos ito, 5-1 Talk Adults, yung ganon. Okay, dyan yung sa documents. So, dyan mo po makikita lahat ng materials mo. Pero,
Pero kasi bago pa yung klase mo eh, bagong gawa. So, if you have a material na kailangan mong i-upload sa dito sa klase na account mo, so i-click mo lang yung upload na yan. Tapos if file, select file, tapos if folder, select folder. Tapos automatic naman yan na tingnan natin. Automatic naman yan na gaganon. So, like for example, I'm going to upload um yeah, so automatic naman po 'yan. So i-upload mo lang siya para may material ka na sa ano mo, sa documents mo. So, yan po sa documents. Tapos sa my question naman, hindi ko na lang siya ituturo kasi hindi naman siya ano eh, hindi naman siya gamit na gamit talaga. And never ko rin siyang ginamit talaga. Never ko siyang ginagamit sa pagtuturo. So, itong may resources, depende to, kasi hindi naman siya like gamit talaga gaya ng my question. Kasi itong my resources, ang laman lang nito is materials din siya, pero hindi ko siya ginagamit talaga. Ginagamit ko lang siya if the parents or, yeah, if the students or parents requested me to look another material kasi 5-1 talk yung ginagamit kong material as of now. And then may ibang parents or students na they don't like 5-1 talk material, so I have to look another material. So, ito yun. So, mga materials din siya, pero ano lang naman, minsan ko lang po siya ginagamit talaga. So, ayan po yung resources. Tapos, ito namang library. Ito makikita yung ESL course mo, yung resources about class in, so parang ganun. Sa teacher in naman, hindi ko na ituro yan kasi walang ano din naman yan. Hindi naman yan ano. Tapos ito naman, sa drive na yan. Tapos ito sa calendar. Tapos sa calendar, ay wag na yan. Hindi ko na naman yan ginagamit eh. Tapos sa Blackboard, okay, ito naman sa Blackboard, ituturo ko sa iyo mamaya. But before that, ito, dito muna tayo sa sa class in. Parang bahay na icon. So ito, kasi as you can see, mamaya itong tongtong, 19:30, tapos Aviva, 21. Ito yung schedule ko mamaya. Ito yung schedule ko mamaya, klase ko mamaya, and then, as you can see, 'di ba, may ano siya, yung parang, ito na yung classroom. So, ang gumagawa niyan po is yung boss ko. So, siya po ang gumagawa ng ng class course, ng classroom po. Siya po yung gumagawa. May ibang ano din kasi, may ibang boss na ikaw mismo yung gumagawa ng class course. And then, isi-send mo lang yung link sa mga students mo or sa parents ng students mo. So, if your boss requested you to make class course, ang gagawin mo po is i-click mo lang yung start public lesson. Click mo lang yan, tapos ito po yung lalabas. Eto, mamili ka lang dito. So, ang pipiliin mo po dito, kasi automatic na po yan yung yung public, automatic na yan na ma-provide yung na yan. So, yung start time naman, so for example, uh, bukas yung class mo. So, i-fill out mo lang, bukas. Ano ba bukas? Of July 4 to 2024. Tapos, yung duration naman, ito yung time. So, just select 40 minutes. So, halimbawa lang po yan. Just like 40 minutes. Ayan. Tapos, okay, piliin mo po yung online classroom. Kasi, online classroom kasi suitable for online interactive teaching. Like real-time communication and Q&A. So, piliin mo po yung online classroom. Ang smart classroom kasi it's not applicable kasi ano yan eh, touchscreen TV, so hindi yan pwede. So, doon tayo sa online classroom. Tapos, pag na-fill out mo na to yung start time, date, tapos yung duration, pag okay na yan dyan lahat, ano mo lang, click mo lang yung create. Tapos, automatic po yun na may
lalabas na parang link siya or ganito, automatic po yan na may lalabas yun. Parang ganito po yun. Tapos, i-copy mo lang yung link, i-copy mo lang yung link tapos isi-send mo sa mga students mo or sa mga parents ng student mo. Tapos, automatic naman yan magta-timer just like here. For example, pag 19:30, automatic po yan na parang may ano po dito na may makatatak po dito na start class, parang ganon. I-click mo na lang din yon. Ganon. So, ito kasi, gumagawa nito is yung boss ko. And I don't know sa applyan mo if ganon din sa kanila kasi hindi ko alam. So, ayan po yun if your boss requested you to make class course. Start mo lang yung public lesson tapos i-fill out mo lang yun. Pinapakita ko kanina. So, now, let's go naman sa Blackboard. Itong sa Blackboard naman, ito po yung makikita mo. Like, plain black talaga siya. Ito po yung makikita mo. Tapos, dito naman, plain white to kasi ano to nilagyan ko ng background. So, if niyo talaga yung class in mo, plain black talaga makikita mo dito sa background na to. So, dito naman sa, as you can see, 'di ba? I will try to open my camera. Actually, hindi ganyan. O, ayan. Na-block na kasi dalawa yung ginamit ko, hindi pwede. So, i-open mo lang yun dito para makita ka ng estudyante mo. And then, ito naman yung sa microphone. O, diba? Sa microphone. And then, pag pumasok kasi, pag may estudyante na kasi, may makikita kang mga icons below for example, ito yung camera ko. Hindi ko kasi mapapakita, doble yung camera ko. Okay, I will i-close ko na lang yung camera ko sa Vogue. Okay, stop video ko na lang. For example, ito yung i-open ko. Diyan, dito kasi, makikita mo yun, dito, makikita mo po yung mga icons. Iba yung icon sa teacher, iba din yung mga icons sa students mo. Sa icon naman ng student mo, makikita mo ito. Ito. Ito naman, if i-mute mo si student, hindi mo siya, i-mute mo siya, i-click mo lang. Pero, pag hindi naman, wag na. At may ano din makikita mo sa below po sa camera ng student, makikita mo po yung parang trophy na icon. Yun po yung rewards. Hindi ko kasi siya maipapakita kasi mag-isa lang ako sa classroom. So, parang may icon doon na parang trophy. Tas, pag gusto mong bigyan si student ng reward, i-click mo lang yun. Automatic yun nalalabas yung reward, yung parang trophy. Tapos, another thing is that may icon na parang crown siya, crown. I-click mo yon. If maging yellow na yung color niya sa icon na yon, if i-click mo, tapos may yellow na yung color niya, i-ano mo lang siya, okay na yon. At yung student na yon is makapagsulat na. Kasi pag hindi mo i-click yun, hindi sila makapagsulat. Teacher, teacher, I cannot write. I can't write. So, i-click mo yung crown icon na yon. Tapos pag mag-yellow na, okay na po yon. So, yun lang sa sa student. Tapos don't forget to on your microphone and then your camera so that the students will hear and can see you clearly. Tapos, i-close ko na yung camera ko. Tapos, dito naman tayo sa itong mga icons na to. So, ito, actually, hindi ko talaga siya ginagamit kasi mouse to pag mag-present ka ng mga videos, ganon. Hindi ko siya ginagamit. So, ang ituturo ko sa'yo, yung mga basic talaga pag ginagamit yung class. And ito naman, ito yung box to Ganyan. Pag may isulat ka tapos i-click mo lang tapos ano ganyan. Hindi yan talaga gamit na gamit. Ito naman, ito yung pinaka-useful talaga kasi nagsusulat talaga yung mga student tapos ako nagsusulat din ako like magbabase sa i-guide ko parang ganon. So, iyan po yung makapagsulat. Tapos ito naman, pag gusto mo, ay, ang laki na ng sulat. So, kailangan mo palaitin. So, adjust mo lang po yun, ito. Tapos gusto mo talaga yung maliit na maliit talaga. So, ganun lang. Gusto mo naman ng malaki, ganun din. Ganyan. Alright. Balik natin. Tapos, pag ang dami ng sulat ganyan, i-erase mo lang siya. Ayan.
Ayan. Ito po yung eraser na 'to. Ito po, eraser 'to. Tas ito naman yung letter T, text yan. Like, for example, I'm going to write my name. I am teacher Sheena. Alright, so that's it po. And then, after that, um, 'pag 'di ba nakita mo ang liit ng, writing. So, 'pag gusto ko siyang palakihin kasi hindi rin yan visible sa student, eh, ang liit. So, kailangan ko siyang palakihin or like, for example, like that. And then, yes, so nakita mo it's visible. Eto na, yan, makapagsulat na ako. So, if gusto mong i-erase, i-click mo lang siya, tapos, click mo lang din yung delete sign. Ayan po. So, ito namang, ano, yung parang gunting, screenshot yan eh. Actually, hindi ko talaga siya ginagamit, nag-screenshot. Itong letter O, hindi ko rin siya ginagamit kasi hindi naman siya talaga gamit na gamit or ginagamit talaga. Ito naman sa cloud, ito yung sinasabi ko kanina na drive. Like, dito mo po makikita lahat ng sinabi ko kanina. Yung from the very beginning po na pinapakita ko. So, ito drive, documents, my question, my resources, library, teacher in, and upload. So, dito makikita mo yung materials mo. Ayan. So, like, for example, I'm going to upload my lesson in the Blackboard. So, ayan lang, click mo lang ito, yung sign para ma-expand. Gano'n. Tapos, next mo lang yan icon na yan, next. Tapos, pag gusto mong backward, ganun din naman. Ganyan lang siya. Tapos, gusto mong mag-write, ganyan ka lang. Kaya may mga student gano'n. Tapos, gusto mong magsulat, click lang mo lang yung letter T. Tapos, yeah, yun lang naman yung gamit na gamit eh. Tapos ito namang ano, yung toolbox naman, dito yung open file. Pag may kailangan ka file na ipapakita sa students mo, so open file mo lang, tapos automatic na yan na ito yung makikita mo. Tapos upload mo lang. Tapos, another thing is save and share. Ito naman, hindi ko talaga ginagamit siya. Tapos, desktop sharing. Ito namang desktop sharing is makikita mo talaga yung buong screen ng desktop mo. So, make sure na hindi naka-open yung messenger mo, yung ano yung ino-open mo sa computer or sa laptop mo. Kasi automatic po yan, pag nag-desktop share ka, automatic po yan na makikita ng estudyante mo po. So, be careful on that if you're going to use desktop sharing. Yun lang naman. And then, itong sa dice, hindi ko siya ginagamit. Like, ano lang naman to eh, pag naglalaro kayo ng estudyante mo ng dice. So, ayan. Hindi ko rin siya ginagamit. Itong pool, ano to eh, question and answer. Tapos, sketchboard. Parang ano din siya, parang ganun din lang. Parang ganun din siya. Ganyan yan po yung sketchboard. Tapos, yung stopwatch timer, yun yung mga, like, for example, mga activities kayo at kailangan may timer, so gamitin mo lang siya and makikita mo lang siya sa toolbox na yan. Ayan po. Tapos ito namang parang ano eh, message to it, chat. So for example, if dito magma-message yung student mo or yung parents ng students mo like, I can't hear you, teacher. Okay, susulat yan sila eh. I can't hear you, teacher. Or hindi mo narinig yung student mo. Oh, I can't hear you. Ganun, i-message mo lang dyan sila. Ayan. And then, ito naman yung parang tao. Dito makikita yung student mo. Oh, yeah. Dito makikita yung student mo. Actually, yun lang naman talaga yung basic talaga na ano eh. Ginagamit ko sa klase. Ito, yung makapagsulat. Tapos eraser. Tapos text. Ayan. Tapos, yun lang. Tapos itong clouds na dito makikita yung materials. And as what I've said a while ago na if may materials ka na or file or folder na kailangan mong i-upload sa class in, you just have to click upload po. And then, automatic po yun na mag-upload. And then, ito naman toolbox. Hindi ko talaga siya gamit na gamit pa. And hindi ko talaga siya ginagamit. Like, yun lang talaga yung basic na ginagamit ko when I use ClassIn. So, I think that's it. And if you have any question po, if may hindi pa po kayo naiintindihan, it's okay. And yeah, I can teach you po and I am willing to help those teachers or aspiring ESL teacher. Just feel free to message lang po.
and I will teach you how to do it. So thank you so much po and God bless. Ayun lang.